Okay, pwede ba pakibasa yung nasa harap natin? Nakaharangan ko ba? Anong ating topic ngayon? Pakibasa? Carrying the call. Okay. Pahingin ng isang model. Pakita natin yung t-shirt. Ayan, model. Harap ka sa kanila. Okay, ang nasa t-shirt natin, nakalagay dyan, pakibasa yung unang word. Call. Pangalawa, call. At pangatlo, send. Okay, so ganito yan mga kapatid. Lahat tayo tinatawag ng Panginoon. That's why, call. Okay, pag tumawag ng Panginoon, dapat sasagot tayo. Paano sasagot? Kailangan sumunod tayo sa Kanya. Tama ba? Amen ba? Okay. So pag sumusunod tayo sa Panginoon, ito yung panahon na kaya na tayong taguhin. Kaya may word dyan, transform. Alam niyo mga kapatid, mahirap magbago pag hindi niyo kasama si Lord. Okay? Alam niyo siguro yung lumang rap dati, no? Mga 1990s. Gusto daw nilang bumait, pero hindi nila magawa. Kasi sila lang yun. Sino yung gusto maging mabuting tao, taas ang kamay? Lahat naman siguro, no? Sino yung gusto mong sumama? Pero pa dito, gusto mong sumama? Wala naman siguro. Tapos, pag tayo pinago ng Panginoon, nakikita niyo yung mga kabataan dito, paano kami nagpagamit sa Panginoon, kayo naman ang ipapadala kung gugustuhin ninyo. Kaya ang pinakamuling salita, pakipasa, send. Okay? Kayo naman ipapadala. At maraming salamat sa ipadalaw, maraming salamat. Ate Princess, maraming sa Ate Princess. Okay. So anong gustong sabihin ng ating ministry? Okay. Importante na maitaon sa puso at damdamin niyo ito. Lahat tayo tinatawag ng Panginoon, lahat tayo gusto tayong baguhin ng Diyos, at nais ng Diyos na magamit din kayo para abutin din ang iba. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Minsan pa. Okay. Sabi ko, palapakan si Lord, hindi si Taylor Swift. Nagpapalapak kay Lord, the best. Amen? Alright. Okay, napagpagkaan niyo siguro yung mga ilang mga news, no? Nakalagay sa news, ako dito, more than 1,300 na daw ang namamatay sa init sa Europe. Alam nyo, hindi pa updated dyan. Sa ano pa lang, sa France, pati sa Spain, alam nyo ilan na namatay? 2,000. Maaaring pagtatawanan nyo ang mga taga-European, sabihin nyo, ay wala yan, dito ang init-init, kaya natin. Alam nyo, iba ang katawan ng mga European sa katawan natin. Sa kanila, hindi uso ang aircon. Bakit? Kasi doon mas madalas na malamig. Eh nagkataon, pinamahan sila ng heat wave. Kaya maraming namatay, especially matatanda. At mapapasin nyo, sunod-sunod din ang mga lindol. Okay? Nakita siguro yung lindol sa may Mindanao, nakita niyo yung lindol din sa may ibang parte ng Mindanao. Tama ba? At sabi dito, very active ang Pacific Ring of Fire. Alam niyo ba yung Pacific Ring of Fire, mga kabataan na pag-araman niyo ito? Okay, ito yung active na mga fault kasi dito yung madalas lumilindol. At nagkataon, nakasama Pilipinas na. So mga kapatid, patuloy tayo manalangin kasi ang sabi ng Biblia, sa pagdating ng Panginoon, muling pagparito niya, dadalas ang lindol. Sino sila nakakakilala kay Rudy Baldwin? Sino nagbabasa ng mga prophecy ni Rudy Baldwin? Okay, totoo yan. Sabihin natin na pangit madalas yung kanya sinasabi. Hindi nyo kailangan si Rudy Baldwin para maintindihan nyo ito, ha? Darating talaga ang panahon, dadami ang lindol, dadami ang trahedya, kasi babalik na si Lord. Ang tanong ito, sa pagbabalik ng Panginoon, makakasama ba kayo? Pagkatanong yung katabi mo, makakasama ka ba pag dumating si Lord? Yun ang tanong, di ba? Mga kabataan, sino pinakabata sa atin? Ilang taon? 3 years old? 4 years old? Okay, hindi puro kabataan, tingin kayo dito mga kids, tingin kayo kay pastor. Hindi dahil bata kayo, hindi ibig sabihin na mahaba pa buhay ninyo. Of course, we pray na mahaba buhay ninyo kasi may mga bata na mabilis kinukuha ni Lord. Pero dahil nasa wonder kids kayo, alam nyo na, dapat
kung kayo nagsuko ng buhay sa Panginoon, ano man ang mangyari sa inyo, mapupunta kayo kay Jesus. Tama ba? Okay, yun ang gusto natin. Bata pa lang, alam na kung sakaling pupunin siya ni Lord, nakakapiling siya ni Lord sa langit. Ang problema ito, maraming gusto pupunta sa langit, pero ayaw makipagrelasyon kay Lord. Kaya itong babantayan natin ha, mga nanay, mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan, para kayo maging mapayapa, kailangan kasama niyo si Lord sa inyong buhay. Meron pa mga balita. Nabalitaan niyo yung mga ng baril ng mga kabataan. Tingnan niyo yung picture. Ang nakakalungkot dyan, tatlo yung namatay. Ang hindi pa napabalita kung nakaligtas na yung dalawang critical. Sana hindi na sila tumanaw. Meron pa kasi dalawang nasa ospital. Ilang taon yung mga ng baril? Yung nakaitim, 14. Yung nakaputi, 15. So ano sinasabi ni Pastor? Mga kabataan, tingin naman kayo sa akin, mga edad 13 pataas. Ang mundo, pwede kayong hatakin sa kasamaan. Lalo na yung mga pinaglalaro nyo sa online. Nabalitaan yung pinaglalaro ng isa, Gorbox. Parang Roblox. Sino ba yung mga Roblox dito? Sino mga Roblox? Mga nanay, pakipantayan ha. Yung inyong mga anak. Bakit? May mga larong itsurang Roblox, pero bastos. Ang mga bata, hindi naman nila na bastos eh. May isang nanay na puso sa aking wall sa Facebook. Tinignan niya yung nilalaro ng anak niya. Tapos, may lumabas na lalaki, naka-brief. Tapos yung karakter ng anak niya, dinala sa kwarto. Tapos parang pinag-uupo ng brief yung anak niya. Mga nanay ha, hindi kumo mukhang anime, mukhang cartoon, okay na. Mga bata, sino mga Roblox player dito? Taas sa kamay. Laro tayo ha, sama-sama, bibiro lang. Huwag niyo sosobrahan ng pag-Roblox. Pag may nakita kayo hindi maganda, isumbong agad sa kapulan. Tama ba yun? Okay? So, ano sinasabi ni Pastor? Kahit bata kayo, pwede kayong sirain ng demonyo. Sabihin nyo nga, demonyo. Maraming demonyo sa buhay natin. Alam niyo ba yun? May tunay na Satanas. Meron pang nagde-demonyo sa inyo na ginagamit ni Satanas para sirain ang buhay niyo. Kaya itong gusto ko sabihin, sabi ng mga doktor, nanay, ito ha, Philippine Pediatric Society recommends children age, basa, 16 and below should not have unsupervised social media access. Pag ang anak ninyo, 16 below, dapat binabantayan niyo ba ang nilalaro nila? Mga nanay, tanongin ko, kayo po ba, natutukan niyo ba ang pinaglalaroan ng anak ninyo sa social media? Okay, ganito po yan. Sa Maynila, alam niyo po, no? Sa Maynila, kapag ang bata daw nakagawa ng krimen, mga teen teacher, 4 na beses, ang makukulong hindi na yung bata, magulang na. Gusto kong gawin dito sa Pasig sana yan. Boto niyo ba ako? Tatakbo ako mayor, wala na si Tito eh. Hindi wala. Ang ganda ng ganung toral ordinansa. Bakit? Mga magulang, pasensya na ha, huwag kayo magagalit sa akin. Di ba madaling magkaanak? Sabi na nila, magbembangan lang kayo dyan, magkakaanak kayo eh. Pero problema ito, mga magulang, mahirap maging magulang. Effort din. Nakita ko minsan, yung nasagasaan ng bata, yung sa kalye, biglang umano, di ba? Dadaan sa kalye, nasagasaan ng truck. Yung isa, nakaraan, nasagasaan yung kotse niya ba yun? Nasa garahe, hindi niya alam, nasa likod. Ako! Ang sakit sa puso. Tapos itong latest, nabalitaan niyo ba ito? Naligo daw sa ilog, may ginagawa daw ng construction, tapos, wala na yung mga magulang, pasensya na po, no? Kaya sabi ng iba, hindi ka hanggang maging magulang, huwag ka na lang mag-anak. Mga kids, mapapait ka ng mga parents niya?
Siyempre, hindi ano kayo pa dyan. Mga magulang, kayo po ba'y matinong magulang? Ang tanong ko, kayo na po makakasagot niya. Okay, isang matinong magulang, ito ang quality, no? Isang katangian. Ito po. Lagi nakatutok at may panahon sa kanilang anak. Maintindihan ko minsan, may mga magulang na maraming trabaho. Okay? Kaya hindi nyo nakakarapan yung mga anak. Pero please, mga magulang, habang bata inyong anak, huwag nyong hayaan mapasama. For instance, ate, ilan taong ka na? Ilan taong? Ilan taong ka na? Okay? Okay. Ano ka sa kanila? Napakan mo? Rowilin. Kaya sa si Rowilin? Kalawaan? Kaita? Okay. Si Ate Rowilin, 8 years old. Ano gusto mo maging sa pagtanda mo? Doktor. Sino pong nanay nito o kamag-anak? Ay, gusto niyo pong mag-doktor. Kaya niyo po ba mag-doktor? Okay. Okay, Nay, nakikita niyo po. Ba't po ginalagsak ko si Rowelyn? Ang ministry na ito nagsimula sa bata. Ano niyo kung bakit? Kaya pangalan natin Generation 360. Kapag si Rowelyn po napasama, ang mahirap ito. Yung mga pamilya na magpupula kay Rowelyn, mapapasama din. Bakit po? Give example. Rowelyn, tatanungin kita ha, nagmumura ka ba? Ha? Hindi ka nagmumura. Pag hindi ka nagmumura, okay lang bang magmura sa bahay nyo? Bawal. Ang palabakan natin, yung nanay, pati pamilya. Alam niyo mga nanay, pasensya na po, diretsuhin ko lang po kayo. Yung pagmumura po, hindi po natututunan ng bata yan sa iba. Saan mo lang natututunan ng pagmumura? Sa bahay. Salamat Ate Rowelyn. Palapakan natin sa Ate Rowelyn. Yan. Thank you. May isang bata na huli ng polis kasi nagnakaw ng biscuit. Sabi ng polis, may bata, mga 5 years old. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Nagtaka yung polis. Loko pa to, impyerno? Ano pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Katawalan na yung polis. Kailangan mo, bruha po. Bakit nangyari yan? Sinabi ng total, nakatira siya sa impyerno. Pangalan ng tatay niya, demonyo. Pangalan ng nanay niya, bruha. Bakit? Kasi pa nag-aaway yung magulang, sabihin, tatay, ikaw bruha ka. Tapos, kasi na natin, sabihin ng nanay, demonyo ka lumayas ka sa bahay na to. Ano nakukuha ng bata? Masasamang mga salita. With due respect po, kapasensya nyo po, kailangan ko lang pong sabihin. Kasi gusto natin protektahan ng mga bata. Tama po mga magulang. Importante po yan ha. Na huwag natin kalilimutan. Maging mabuting halimbawa tayong mga nakakatanda sa mga bata. At tandaan niyo po ito. Next, lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit kung masabihin ko natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Lahat tayo pwedeng marami ko nakikita po dito ng mga parents na first time o second time ko nakita. Maraming salamat po kasi kahit sa ganitong pagkakataon, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon makita. Huwag niyo po kalilimutan na hindi lang po bata yung nais namin makasama sa church, maging kayo rin po. Kaya kung sakasakali, may panahon po kayo, yung ating pong lugar, nandito po, malapit po dito sa tindahan, anayin lang po, may Agape Center Billboard. Inaanyayahan po namin kayo every Sunday. At kung nais po ninyo, alam sa ng Diyos, pwede po tayo magbukas ng counting fellowship. Okay, wala na. Nag-transform na siya. Okay? May kwento lang po ako ibibigay sa inyo. Paano natin masasabi na pwede tayong gamitin ng Diyos? May isang kwento sa Bible. Ito po yung kwento. Isang rich young ruler, isang batang-batang mayamang leader ng bayan ang lumapit kay Jesus. Basahin natin ha, Marcos
10:17 to 31. Ano sabi ko dito? Nang siya'y pangalis na, o sabay-sabay tayo mga bata. Kaya natin ng 1, 2, 3. Nang siya'y pangalis na, may isang lalaking tumakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Huwag mo ako tinatawag na mabuti. Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang." Ano sabi ni Lord? Alam mo ang mga utos ng Diyos. Sabi niya dun sa batang ruler o leader, huwag kang papatay, huwag kang mamangalo niya, huwag kang magkanaka, huwag kang sasaksi na walang katotohanan, huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong kamatinan. Sumagot na lalaki, "Guro, wala pa sa aking pagbabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Ang galing-galing, ang bait-bait ng batang yan. Magiliw siya tinignan ni Lord. Nakita niyo yung picture? Yung sinabi ni Lord, "Sundin mo ang kautusan." Ano sabi niya? "Naku po, wala akong pagbabata. Nasunod ko na po lahat ng yan." Ano yung ginamit na word pagkatapos? Magiliw. Pag ito, kasabihin ko, ano ang nangyari? Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nalumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lumhang napakayaman. Yun ang problema. Ano makikita natin mga aral dito? Number 1, mabait naman yung leader, gusto niyo talaga magtago. Number 1, sa atin lahat. 1, ugaliin lumapit sa Panginoon. Maraming mga tao, gusto naman talaga maging malapit kayo. Tama ka. Gusto nila talagang, "Lord, gusto ko ikaw maging Panginoon ko." Ang sabi dito, no, may isang lalaki, hindi lang siya lumapit, patakbo. Eager talaga siya. Mga kapatid, tandaan nyo ito ha. Huwag kayong magiging lumapit sa Panginoon kahit gaano kayo kasama. Nasabihin ng iba, lagi ko nasasabi dito pag tayo nagtitipon. May mga tatay, madalas, mga nanay, nasasabi, "Ay, hindi ako sa church, masusunog ako dyan." Nasunog na po ba kayo sa church? Siguro kung manananggal kayo, aswang kayo, pwede, no? Kasi meron doon kabandanan sa church, makakatalo yung pangyarihan ng kadiliman. Wala pong nasusunog na kaluluwa basta lumalapit kay Jesus. Huwag niyo pong tinignan na napakasama ninyo para hindi kayo matanggap kay Jesus. Okay? Unang mensahe po yan. Ugaliin mo lagi. Pag may kasalanan, lapit kay Lord. Mas okay na yung lumalapit kay Lord pag nagkakasala kayo, kaysa nagkasala kayo, lalo kayo lumayo sa Diyos. Kasabihin iba, hindi ba pastor napapalas si Lord sa akin? Ulit-ulit na lang ang kasalanan mo. Naiintindihan ka niya, kapatid. Bahagi ng buhay mo siguro, may kahinaan ka. Kaya lalo ka lumapit sa Diyos kasi pag lalo ka lumapit sa Diyos, maintindihan mo to, babaguhin ka nila. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya palapakan natin ang Panginoon sa bagay mo. Tapos ano sabi ni Lord? Gusto mong maligtas? Sundin mo yung 10 utos. Basic lang po yun, di ba? 10. Pero alam niyo po ba, sa kulturang Hebreo, yung Israel Adidas, meron silang more than 600 na kautusan. Pero sabi ni Lord, yung 10 lang, sundin mo yun. Palagay mo, okay ka na. Anong problema? Ito, next. Basahin niyo po. Maraming alam ang utos ng Diyos, pero hindi naman masunurin. Alam niyo, madaling magsabi, mahal niyo si Jesus. Meron ako isang kwento sa akin ng elementary teacher ko. Nung bata pa kami, siguro 8 years old. Meron daw isang estudyante. Yan, estudyante, kayo mga bata. Sabi ng anak niya sa nanay niya, "Nay, mahal na mahal kita." Sa ito yung nanay, anong mararamdaman niyo? Siyempre, palagay ka na? Nanay, anong mararamdaman pag sinabi sa inyo, anak niya, mahal na mahal niyo? Mahal kayo? Masaya kayo? Ito nangyari. Inutusan na namin, "Anak, pwede ba mahugas ka muna ng pinggan?" Hindi nabukas
bukas ng pingan. Kinabukasan, lumapit muli yung anak. Ano sabi ng anak? Nay, kung ako magkakaroon ng ibang nanay, hindi ko pipiliin. Ikaw pa rin, mahal na mahal kita. Ano sabi ng nanay? Tulog ang anak? Pwede ba, bili ka muna ng suka sa kanto, tuutos lang. Ano ginawa ng anak? Nanood ng TV. Kinabukasan, lumapit ulit yung anak. Anong sabi? You are the most wonderful mom in the world. Ano sabi ng nanay? Diyos. Bakit hindi ka naniwala? Kasi mga anak, ha? Kahit sabihin nyo, mahal nyo magulang ninyo, o hindi kayo masunurin, hindi marunong sumunod sa magulang, hindi nyo mahalap nanay mo at tatay mo. Ang sabi ni Lord, if you love me, you will obey me. Ganito yung nangyari nyo sa bata, matalino. Nabibigyo niyo yung makikita siguro, postura, very pogi, parang ganito, pogi, pero lang. Siguro Alden Richards kasi Alden, tapos malagdikos na to, ruler. Tapos talagang mayaman, dignified. Patakbo, Pero ang tanong sa kanya, masunurin ba siya? Ang tanong ito, ano sabi niya? Lord, kasunod ko na lahat siya. Number 3, tandaan nito, hindi ka pwede magyabang sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi ayon sa iyong mabuting gawa. Maliliwanag ko ito. Ano sabi nito? Sumagot na lalaki. Guro, ano sabi niya? Mula pa pagkabata, tinupad ko na lahat ng mga yan. Tanong, next, sino sa inyo ang nakasunod ng walang talya na 10 utos ng Diyos sa asang kamay? Please na tanong mo na, wag mo na yung tanong na ito. Alam niyo ba yung 10 utos? Kabisado niyo ba? Hindi rin eh. Hihira na kakabisado ng 10 utos. So kung hindi mo kabisado, paano mo masusunod? Pero sabi nito, may sorry for the term, may pagkamayabang, sabi na, wala ang pagkabata. Ano madalas na babayin natin? Nalalabag natin sa 10 utos ng Diyos. Madalas mga bata, yung number 5, igalan mo at mahalin ang iyong magulang. Isa pa, sino po sa inyo hindi pa nagsisinungaling taas ang kamay? Ako lang po ba? Ang sinungaling? Lahat po tayo nakapagsinungaling na. Tama po ba? Ang tanong, meron bang makakasunod sa 10 utos? Wala! Kaya sabi ni Jesus, di ba? Pag ako tinatawag na mabuti. Ang sabi ni Lord, walang ibang mabuti kundi sino daw? Ang Diyos lang. Paano tayo maliligtas, Lord? Kaya kailangan mo si Jesus. Hindi ayon sa ating karakter dahil tayo pupunta sa langit. Pupunta tayo sa langit dahil kay Jesus. Sagot na tayo. Kaya itong tanong, para matuwa, basa, si Lord sa iyo, dapat isuko mo ang buong buhay mo sa Kanya. Ano sabi ng leader? Nasunod ko na yung Lord. Pero nasabi ni Lord, hindi mo nasunod. May isa ka pang dapat gawin. Ano daw dapat gawin? Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. Palagay nyo, pinagagawa na ni Lord. I think it's a test. Pagsubok ito. Ano sinabi ng text? Hindi magawa ng leader. Bakit? Sobrang yaman. Mga kapatid, itong gusto kong sabihin. Lahat tayo, di ba, gusto natin mapalapit sa Diyos. The problem is this. Kaya hindi tayo tuluyang magsusuko ng buhay kay Lord kasi meron tayong bagay na ayaw natin ibigay sa Kanya. Parang ganito, Lord, itong bahagi ng buhay ko na to, sa iyo to. Huwag lang ito. Example lang, ha? Lord, siguro 80% sa'yo na. Yung 20%, Lord, walang pasaga na. Dream, akin lang ito. That's the problem. Bibigyan ko kayo ng perspective. Next. Alam niyo ba? Pakibasa. Sa Pilipinas, ang average age ng mga lalaki bago mamatay, 67 years old.
Mas mahaba sa babae, 73. Ilang taon na po yung mga nanay dito? Meron na bang may 35? Okay, so sabi natin 33. Kung kayo 33, on average, sabi ko sabi ko lang ang buhay nyo, meron pa kayo 40 years sa mundo. Kung kayo 50, 23. Bakit po ako gusto sabihin sa inyo ito? Next, pasa. Maigli ang buhay, ibigay mo na kay Lord ka. Okay, sabi nga, 1, 2, 3. Maigli ang buhay, ibigay mo na kay Lord ka. Paano po dapat sabihin nito? Ang pagbibigay ng buhay sa Diyos, buo, wala kang kukunin ng 1% dyan, lahat sa Kanya. Alam niyo ba paano magbigay ng buhay kay Lord ng buo? Okay, bibigyan ko kayo ng ilang prinsipyo. Number 1, magsisi at iwan ang buhay ng makasalanan. Ang sakit pakinggan pag na kasalanan, no? Parang, mabait naman ako. Alam niyo, lahat tayo makasalanan, sabi ng Bible. Pero lahat naman tayo, may imahin ng Diyos sabi, kaya tayo nakakagawa ng mabuti. The problem is this, hindi yung imahin ng Diyos eh. Ang problema, yung kasalanan sa atin na siyang dahil na tayo nalalayo sa Diyos. Okay, peprelo ako ng konti may sasabihin ako sa inyo. Sa aking magpapastor sa mahigit 3 dekada, ito yung ilang bagay na hindi kayang iwan ng iba, bakit ayaw nila lumapit sa Diyos? Kasi bakit? Sinasabi nila sa sarili nila, nag-enjoy ako dito eh. Handa na ba kayo? Handa na po ba? Ayun, pag matanda ko rin, no? Pag bata, eh. Okay, with due respect po, ito yung napansin ko. Sa lahat na na-encounter ng mga tao, ito ang madalas na pumipili sa kanila. Number 1, mga di kayang iwan. 1, pagiging marites. Kaya dito kami ni-notice kayo, kapag naniniraw po rin kayo, parang ihirap, no? Parang ihirap sabihin na pupunta ako ng church, tapos sulok-sulok ako. Ay, iwan nila yan, kapatid! Mahirap lagi na nanira ng buhay ng iba. Pag-usapan yung buhay niyo, huwag yung buhay ng iba. Naintindihan ko. Okay, ilag-ilag lang po. Hindi po ako gusto manakit. Gusto ko lang po sabihin sa mga nakita ko, sa mga community, sa mga tao na ayaw lumapit sa Lord, may isa silang karakter. Marites. Number 2, pagsusugal at bisyo. Alak at sigarilyo. Ano ba? Sinasabi pa sa Bible na bawal manigyan. Gusto ko dyan. Kita nyo mga born against kayo. Alam nyo kapatid, ganito. Prinsipyo ng Panginoon. Pag binigay mo ang katawan mo sa Diyos yan. Hindi sa iyo yan. Binayaran ni Lord para sa iyo eh. Parang ganito lang yan. Binili ka ni Lord, tapos pinagamit mo sa iba. Sino mo yung asawa dito? Parang kinasal kayo kay Lord, tapos nakipag-sex kayo sa iba. Di ba masakit mo? Dapat kay Lord ka lang. Yung katawan mo sa Diyos lang yan. Number 3, pakikipagtalik na hindi pa kasal. Okay, pasensya na po kayo, romantic po ito. Marami na nakakamusel, nagtitipin na sila. Gusto naman nilang ikasal. The problem is this. Wala kasi ng pera ang kasal. Okay, so lahat ng mga po na gusto niyo ikasal kayo, sabihin niyo lang po sa church, tutulungan po kayo ng church para makasal kayo. Nagkakasal po si pastor. Hindi naman kailangan bongga ang kasal. Pero tanong ko lang ito, naniniwala pa ba kayo sa kasal? Kung naniniwala kayo sa kasal, i-correct nyo po, itama nyo po yung pagsasama. Alam niyo mga kapatid, hindi po nakalulungkot sa Panginoon na nagsasama lang kayo. Bakit? Ang tawag po dyan, fornication. Ito pa, pasensya na po kayo, diretsuhin ko lang po. Number 4, pangangalong niya at pagiging kabit. Hindi ko po hinahighlight ito para masakitan ng bawat isa. Ang sinasabi ko po, may mga kasalanan sa community natin minsan sa dahilan bakit nahihiya yung iba. Ito po, lahat natanggit ko ito, hindi para sabihin sa inyo
nyo, ang sama-sama nyo. Ang sinasabi ko po, kaya kayong ayusin ni Lord kung magpapaayos kayo. Huwag mo kayong mahihiya. Sa church natin, welcome kahit kayo ay makasalanan. Importante lang po ito. Handa kayo magpaayos sa Panginoon. May isa akong seminar minsan sa isang kumpanya sa Marikina. Alam nyo, naimbitahan naman sa kumpanya ngayon. Pastor, mag-seminar ka dito, abstract. Bakit? Ay sabi niya, Pastor, marami kasi dito may kabit. Sa mga opisina, maraming may kabit. Pasensya na po, no? Pero kahit ano po mangyari, pagkabit po kayo, hindi po kayo magiging legal na asawa. Pitigil nyo na po. Hindi po makakapuwi sa inyo. Nandiyan pa po ba kayo? Pasensya na, no? Mahirap po pag-usapan ito, pero ito po sinasabi ko. Kung gusto niyo pong sumunod sa Panginoon, kailangan iwag yung buhay ng kasalanan. Ito pa, sikat na sikat po, lalo sa mga kabataan, natatapos na ng June. Pakikipagtalik o relasyon sa parehong kasarian, homosexuality. Iba po yung meron ka lang nararamdaman sa same-sex, dahil sa ginagawa mo na makipagtalik, makipagrelasyon. Ang sabi ng Biblia, ang kalooban ng Diyos sa kasal, babae at lalaki. May isa ako nakitang video, natutuwa ako. Isang tomboy, isang transgender na lalaki, nagkasama sila. Alam mo, nakakatawa yun. Bakit? Okay lang yun, kasi lalaki, babae. Sino nakapanood nun? Si Father, ano yun? Si Father, kasi sila. Ang punto ko ito, alam niyo yung pagiging transgender, sa ibang pagkakataon, pag-usapan po natin yan. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, hate kayo ni Lord. Meron siguro nangyari sa buhay nyo, ba't kayo napunta dyan? Kaya balik na kay Jesus. Ang hirap na usapan nito, no? Pero gusto ko po sabihin, ito yung nakikita ko. Lahat po na natabanggit ko dito, mahal ni Jesus. Pero may nangyayari sa buhay nila, bakit sila hindi makalapit sa Diyos? At ito pa, pagdaraya sa trabaho, mga scammer, at pinakahuli, sikat ngayon, basa, pagnanakaw sa gobyerno. Lahat ng sangkot, ikulong. Lahat ng kurap, ikulong. Kaya yung kasalanan, niloloko natin sarili natin. Yung mga hindi pumupunta sa church at lumalapit sa Diyos, sino sasabi, okay na mabuti akong tao? Ang totoo niyan, hindi. Walang mabuti. Di ba sabi ni Lord, walang mabuti kundi ang Diyos. Anong gagawin natin? Aminin mo sa sarili mo, kapatid, na nagkasala ka at may parte ng buhay mo hindi nakalugod sa Diyos. Itong pangako niya, pagkatawarin ka. Alam niyo, pag lumapit kayo sa tao na nagkasala kayo, hindi sa hindi patatawarin eh. Pero pag lumapit kayo sa Diyos, matik yan. Anak, pinatatawad na kita. At ito pa sinabi, lilinisin kita. Anong lilinisin? Kasi yung prayer mo na wala. At ang tanong ito, kaya niyo bang gawin yun? Na lumapit sa Diyos. Kasi ito talaga gusto nyo sa atin eh. Magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. At ito ang pinakatanda na tunay kayo nagsisista. Basa. Pagsisimba at pagpuri ng Diyos. Alam nyo masasabing nagsisisi ka na kayo, gusto yung mapalipit sa Diyos? Basic lang po number 1, nagsisimba kayo. Number 2, nagpupuri kayo sa Diyos, umaawit na papuri sa Diyos, at inaayos yung buhay nyo bilang papuri sa Diyos. At ang panalangin ko, mga magulang, mga kapatid, mga kids, di ba? Sabi dito, para patuloy yung magandang ginawa ng Diyos at iba't ibang henerasyon, magpagbago tayo sa Panginoon. Handa na po ba kayo magpagbago sa Panginoon? Okay, kung handa kayo magpagbago sa Panginoon, tayo po kayo lahat. Aawit po tayo ng isang awit. Basahin po lang po natin yung lyrics para maunawaan nito. Importante pong maunawaan nito kasi maraming mga tao nahihiya. Pero itong awit na ito ang nagsasabi, dapat tayong pasalamat sa Panginoon kasi kilala tayo ng Diyos
lahat ng ating kasalanan, naglaan na kaya tayong linisin at patawagin. Sabi ng kanta, salamat Panginoon. Ang sabi ng kanta, salamat Panginoon dahil kilala mo ako. Lahat ng bahagi ng buhay ko piniliin sa'yo. Ang sabi ng kanta, chorus. Sahin natin ang 1, 2, 3. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay ay piniliin sa'yo. Salamat Panginoon, tinutugin mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagkatunguhan. Salamat sa iyo. Tayo manalangin. Sabi nito, Panginoon, walang bahagi ng buhay namin na hindi mo alam. At ang nais namin, Panginoon, ayusin mo. Let's sing this song. Puso ko yung sinisiyasin. Buhay ko'y iyong alam. Oh yeah. mapalapit sa Panginoon, makikinig sa Lord sa lahat ng ating panalangin. Kung meron tayong kailangan umpisa, hihingin ang tawad sa Diyos, now is the time. This is the day of your salvation, kapatid. Huwag humingi, huwag mangini, huwag matakot, huwag mahiyang lumapit sa Diyos. Kung sabi ko si Lord ngayon, hiningin ang tawad lahat ng pagkukulang kasalanan right now. Lahat ang ibigay sa utak mo, nakita, nakatandaan, na nakasakit sa puso ng Diyos. Hingin ang tawad sa Diyos ngayon. Mahal na mahal ko na kapatid.
bukas pa. In a sincere, short prayer, you can do it. Dahil sinabi ko kanina, maikli ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero isang hindi nagbabagong katotohanan. Pag nagsuko tayo ng buhay sa Diyos, alam natin, makakapiling natin siya sa ating kamatayan. Sa lahat ng nais magkaroon ng tunay na pagsusuko, you may use this prayer. Let's have a moment of silence. Pakipantay niyo mga bata. Sabihin natin, Panginoon Jesus, ako po'y nagpapakumbaba. Inaani ko sa aking sarili na ako'y isang makasalanan. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aking nagawa, wala pang pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon Jesus, pabuhin mo ang buhay ko, pabuhin mo ang buhay ko, pabuhin mo ang buhay ko. Nais kong sumunod sa iyo. Banal na Espiritu, tulungan mo ako mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan at nais kong maglingkod sa iyo. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang ang manalangin, Panginoon, lahat ng mga nagsambit, mga sa kanilang puso, you know all of them, at sa lahat ng ito, we glorify you, Lord, sa kanilang buhay. Bless their families, bless for their loved ones, bless everyone na lahat ng kanilang pinakamamahal. Naniniwala ako, once we put our faith in you, we and our households and families will be saved. Bless them, Lord. Patuloy, Panginoon. Tulungan mo sila na lumakad sa iyong kabanalan at mabuhay. We thank you, Father, for your goodness. We thank you, Lord, Holy Spirit, for your presence. We praise you and we magnify you in this place. This we pray in Jesus'